So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase ang syempre very popular na iPhone today, which is the iPhone 17. So tara, pag-usapan natin. Idol, for today's video, yan, mag-iPhone naman tayo, and this time ang pag-uusapan natin is yung very popular din ngayon na smartphone, which is the iPhone 17. So yung iPhone 17 ay syempre last year to lumabas noong September 2025, at meron tong SRP dito sa Philippines na for the 256 is 58,000 pesos, and for the 512 is 73,000 pesos. So when you compare yung kanyang SRP, medyo mahal talaga. Pero sa online mga idol, mura nyo lang po makukuha ang iPhone 17. So tap mo yung video, view products, ito. Yung section na yan, meron pong link na makikita kayo dyan, or sa buong video natin may link dyan, or yung shopping link natin dyan. Mura at bagsak presyo na yung iPhone 17. And again, official stores po yan ng Apple. I think PowerMac and The Loop yan. And yun, mukuha nyo lang siya ng mura. Below SRP lang siya, at meron pang special voucher na naghihintay para sa inyo. Pero kung gusto nyo pa makuha ng sagaran, talagang murang-mura siya, meron tayong legit seller of course sa Green Hills, si Ate Mayet ng CMB Gadgets sa stall XB02. Pero kung malayo kayo, ito meron tayong product link na online dyan na kayo bumili ng iPhone 17. At syempre may naghihintay pa sa inyo additional discount voucher pag nag-checkout kayo dyan sa ating product link. Okay, so dito sa video na to, bibigyan ko kayo ng 5 rason why you should purchase din yung very popular na base model ng iPhone 17 series ngayon, which is the iPhone 17. And syempre lumabas na rin ng iPhone 17e na walang ganun pinagkaiba na upgrades compare sa iPhone 16e. Ako meron ako iPhone 16e, sobrang na-enjoy ko yung 16e. Sa murang halaga na lang syempre. Ang pinaka-the best kasi dyan, hintayin nyo talaga siyang mag 6 months muna sa market, and then doon kayo bumili. Kasi ang laki po na makukuha yung mga discount. Like the 16e, I think 20 plus na lang siya compare sa kanya SRP na 40 plus, diba? And ang pinaka the best dito sa 16e compare sa 17, compare sa 17 is of course the battery. So yan talaga yung pagmamalaki ng e-version. Pero syempre dito tayo sa base model, which is mas lamang talaga ng specs daw compare sa mga e-version. At ang first reason natin why you should buy the smartphone is of course the processor. So ang processor nito is the Apple A19 processor, at napakalakas ang Apple A19 na yan. So sabihin na natin parang yan yung version ng Apple A18 Pro. Kasi gano'n naman si Apple, ina-adapt niya yung lumang chipset nung nakaraang version na Pro at ina-apply nila sa base. Tapos Apple A19 yan, A19 and A19 Pro, diba? So sabihin na natin nga yung ka-performance niya is si Apple A18 Pro ng 17 Pro Max. So syempre when it comes sa sa 16 Pro Max, so when it comes sa processor, asahan natin na makakapag-provide to ng excellent gaming performance sa isang mobile device ngayong 2026. At syempre napakaganda nito for gaming. Pero yun nga, sayang, the processor itself is very powerful, pero meron mga ibang specs itong smartphone na to na alam mo yun na hindi kaya when it comes sa gaming. Hindi naman kaya, para sabihin na natin bitin. And especially the battery. Battery rate is 3.6. Pero ito ang maganda sa Apple, pinapatunayan nila na wala yan sa specs. Nasa software optimization pa rin yan. Napakaganda ng battery software optimization ng iPhone 17. Matagal din siya malobad kahit na meron siyang 3,600 mAh battery capacity lang. Matagal din siya malobad kasi na-experience ko na yan sa iPhone 16 ko. And yun, performance-wise, when it comes sa gaming, pagiging snappiness niya sa mga day-to-day tasks, talagang sobrang solid at sobrang smooth nitong iPhone 17 mga idol. Next reason natin is yung design and aesthetic. So kung ayaw nyo yung more on serious looking na 17 Pro Max or 17 Pro, kumbaga gusto niyo ng mga fun colors, ito iPhone 17 base model ang mo-offer para sa inyo. Kumbaga meron itong mga variant of colorful na mga smartphones like sage green, ano ba yan, yung violet, yung color blue, tapos black and white. And yun, kung gusto nyo ng mas smaller, very compact,
Ito, mas better talaga tong iPhone 17 kasi nung lumabas ang iPhone 16 no, redesign siya sa iPhone 15. Talagang kinuha ko yun na sobrang nagustuhan ko yung design and aesthetic ng smartphone na yun kaya binili natin ora-orada. Yun yung isang reason. Kaya yun, marami ring mga consumers talaga when buying a smartphone, ang top priority nila is design and aesthetic. At dito sa iPhone 17, napaka-cute po ng mga colors nito. At very trendy yung kanyang design, kumbaga. Third reason is of course the camera performance. Level up ang camera ng iPhone 17. Lahat na ng camera nito is 48 megapixel. So 48 megapixel main camera na 48 megapixel ultra wide camera at meron siyang syempre fusion camera. Napakalinaw din ng front facing camera nito. Kaya kung naghanap kayo ng isang smartphone with outstanding camera performance at maganda talaga pang vlog, iPhone talaga legit all the way mga idol. Mapa-base yan, mapa-Pro, Pro Max, lahat yan napaganda for content creation, napakalino ng camera. And for me, isa talagang iPhone sa pinaka the best when it comes sa video quality. Okay, video quality ang pinopoint ko dito. Camera, syempre, mas kung gusto nyo ng more vivid or more vibrant, Samsung all the way kayo dyan. Pero napakalinaw din naman po provide nito. Ultra wide camera, ang taas na rin ng kanyang megapixel. And salamat din yan of course sa fusion camera ng Apple. So yun, marami kayong magagawa sa camera niya. And yan rin naman ang habol ng karamihan ng consumers natin sa mga iPhone is yung tawag dito, is yung camera performance. Fourth reason mga idol is of course yung software. Kung naghanap kayo ng isang cellphone na pang matagalan talaga ninyo maaasahan, ayan, iPhone talaga all the way. Dahil ang iPhone, taon-taon to, umabot to ng 7 to 8 7 years of OS update, tapos hindi pa natatapos dyan. Pwede nyo pang gamitin yan after 7 years ng kanyang software update, diba? 10 taon, 12 years, pwede pa. iPhone 7 Plus, 10 taon na ngayon, 'di ba? Still existing pa rin, still usable pa rin. And I am using it as my email smartphone and you can download still ng mga applications diyan. Kaya doon natin mapapatunayan talaga pag mga iPhones is longevity wise very outstanding sila. Pang matagalan. So, syempre, pag nag-degrade yung battery, palitan nyo lang yung battery, all goods na agad kayo. Parang bumili na ulit kayo ng bagong smartphone. Ganon ka-reliable ang mga iPhones. Kaya, yan ang isa sa mga pinipili ng mga consumers natin, longevity. At ang pinaka-last, syempre, Apple ecosystem. So, yun, kung naghanap kayo ng isang smartphone na namamalaki sa Pro or Pro Max, eto kung Apple ecosystem all the way, syempre iPhone 17 maganda rin yung parang starter smartphone nyo kung nagsisimula pa lang kayong bumili ng iPhone. And kumbaga, kung ano rin naman nagagawa ng 17 Pro Max, nagagawa rin ng iPhone 17. Syempre, ang maganda rin sa iPhone 17 ngayon is 120Hz screen refresh rate na po itong smartphone na to, na finally a huge upgrade compare sa mga last year na base model na hanggang 60Hz pa rin na ayaw i-push ni Apple. Pero ngayon, salamat naman na na-push na nila sa 120Hz screen refresh rate ng iPhone 17 today. And yun, iOS for me still talaga ang isa sa pinaka the best na software sa isang smartphone today. Very user friendly, very optimized. Wala, madali talaga siyang gamitin at hindi siya ganun basta-basta napapasukan ng mga, alam mo yun, mga delikadong mga files, di ba? So, again, very protected yung iPhone nyo. At kung interested kayo dito, syempre, dito lang kayo bibili sa ating product link. At hopefully, nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng iPhone 17 sa murang halaga lang. Syempre, pag bibili kayo sa mall, baka mas mahal siya. Kaya dito na lang kayo bumili sa ating product link or meron tayong physical shop na i-recommend, si Ate Mait ng CMB Gadgets. Sobrang bagsak presyo rin din po ang iPhone 17 dyan. Kaya yun mga idol, hanggang mura, hanggang sale, hanggang may discount, dyan na kayo bumili sa product link natin. Mura at bagsak presyo lang ang iPhone 17. Kung galing kayo sa iPhone 16, definitely is a big no-no to upgrade. Siguro ang pinaka-main upgrade lang ng 16 to 17 is a 48 megapixel ultra-wide camera and 120Hz screen refresh rate. Pero kung galing kayo sa iPhone 15, medyo okay na mag-upgrade kasi mas marami na siyang mga jump pack na specification na mo-offer, especially when it comes sa processor din. Kasi iPhone 15, hindi ako nagkakamali, ang processor nun is the Apple A16 Bionic chip, hindi po yan Apple A17 Pro, di ba? So, kung gusto niyo ng Apple Intelligence din, ayan, okay na okay to kasi coming from iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 base, wala pa po yung mga Apple Intelligence. Kaya ito na yung chance nyo makuha na napagandang deal ang iPhone 17 ngayong 2026.